ayan guys, papasok po tayo ngayon. Trabaho po ulit. Lunes dito ngayon sa New Zealand kasama ang aking asawa. Akin po munang ihahatid siya. After natin maihatid, pupunta na tayo doon sa ating pong pinagtatrabahuhan. So ganyan lang ang buhay pagdating dito sa New Zealand sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa pang-araw-araw na patnubay sa amin. Kaya kung makikita nyo dito, mga nakapark lang ang mga sasakyan sa labas. Safe naman po yan. Medyo hindi maganda yung panahon natin ngayon. So yun, for reference lang, pagdating dito sa pagmamaneho sa New Zealand, kapag may mga guhit na ganun, ibig sabihin giveaway. Kailangan mong paunahin yung incoming na sasakyan sa straightway. So gaya niya, ang priority sa roundabout ay yung nasa kanan. Once naman ay exit po kayo, pagdating sa roundabout, kailangan yung mag-flasher ng kaliwa. Ibig sabihin kayo po ay pa-exit na ng roundabout. Dito tayo sa kanan. Medyo delikado yung paglabas doon sa may dulo. O gaya niya, pinagbigyan tayo kasi tayo ang priority nasa kanan. So 3 seconds bago kayo lumiko, kailangan naka-flasher na kayo. Na-indicate na yung flasher light natin. Yan. Yan lang. So ayan guys, natin na natin si Mrs. Tayo naman po ang mapasok sa trabaho. So ayan, tayo ang priority. Sila naman po ang nakastop. Kaya dire-diretso lang tong ating dadaanan.
Sa likod ang ating daan, hindi tayo magmo-motorway. So tayo rin ang priority dyan pagdating sa ganyan. May mga nakaguhit doon sa kanila na giveaway sign. So ang priority yung incoming o yung tayo po. Pagdating naman dito sa mga daanan and then traffic signage, so yan yung ating strip lines na intermittent. So ibig sabihin yan, pwede ka mag-overtake sa right side. Then kapag ka safe lang, pero ito yung straight line sa may kaliwa naman natin. So yan yung guide para hindi ka lumagpas din pagdating dyan sa mga gilid ng kalsada natin. So yan, kailangan sundin natin yung 45 kilometers para mas safe tayo pagdating dyan sa pagmamaneho natin. So curve ito, 45 lang yung takbo dapat para safe at hindi mapapahamak din yung other road user. So 60 kilometers per hour yung ating takbo dito. So yan lang po yung speed limit at allowable. So lahat ng safety cameras or yung ating speed cameras, meron po yan. Yan nasa kaliwa po. So makikita nyo po yan na nakalagay para aware yung driver na merong speed camera dun sa area. So yan po, nasa kanan yung speed camera. Double solid yellow lane po or yellow line. So hindi po pwede na mag-overtake dyan. So hindi po allowable tayo kapag yung ikaw ay gusto mong kumanan. So yan naman po, nasa gitna ay median strips po. So pwede po yan, pwede natin gamitin. Pwede ka lang pumunta dyan tapos para kumanan. Sa median lane pwede na tayong kumanan dyan pag ikaw ay pakanan, pasok na agad para hindi delay pagdating dyan sa dulo. So after nyan, pwede ka na, priority tayo. Sa reminder lang po pagdating dyan, so yung speed limit natin kailangan sundin nyo palagi. Minsan kasi nasa likod nyo na yung police, kaya antimano pagka makakita kayo at ma-check yung speed ninyo,
pwede kayong parahin ng pulis. So ayan, entering ulit tayo ng roundabout. Priority yun sa kanan, wala naman open, so kaya diretso tayo. Then once you are exiting the roundabout, so turn left tayo para serve as indicator dun sa other road user na ikaw ay mag-exit na. So ito, 60 kilometers ulit yung speed limit dito sa area na to, sa may Portchester Road. Just only awareness also for the median lane or median line po natin. So bawal tayo mag-stop dyan. So yan, isa yan sa rules ng New Zealand din. So ito nasa front natin, yan, mobile speed camera po yan. So kailangan yung speed limit po natin ay nasa tamang speed ka lang din. Ayan, kita ninyo yung speed natin 57, 58, doon lang po naglalaro. So para sa safe driving. So turn right indicator na tayo. Pakanan na tayo dito sa area na to. So ito, entering na tayo ng ating yard. Start na tayo ng trabaho. So priority na natin ito. Yan, pasok na tayo sa ating kumpanya. So okay, trabaho muna tayo guys. Mamaya na lang ulit. See you.